Yan, good afternoon mga idol. Good afternoon. Welcome po muli sa ating channel. Kung muli ang inyong lingkod, si Boyet, ay muling bumabati ng isang magandang hapon. Pero mga idol, sana samahan niyo ako sa maikling sandali nitong ating programa upang may makasama naman ako sa buong panahon ng ating kwentuhan. Pero siyempre mga idol, shoutout muna sa ating mga kapwa vlogger dyan, sa ating mga kapwa content creator, ano man ang inyong larangan sa mga pagbablog, binabati ko kayo ng isang magandang hapon. Siyempre naman mga idol, tayo mga vlogger, wala tayo ibang layunin kundi makapagbigay ng impormasyon sa ating mga viewer, subscriber at sa mga follower. Pero mga idol, tulad naman ng dati, tayo na may magkukwentuhan pa rin na may kaugnayan sa ating mga kapwa vlogger na napapanood natin sa kanilang mga pagbablog. Meron lang akong ikukwento sa inyo at isishare ko na rin. Ito ay tungkol sa ating idol na si Commander Bantugan at sa iba pa natin mga idol na may mga taglay na kung ano-ano mga agimat at mga anting-anting. Yung mga idol ko si Commander Bantugan, bibili ba mo talaga ang lakas ng kanyang panudla? Oo, alam mo kung bakit? Lahat ng nagpapatesting sa kanya ng mga anting-anting o anumang uri ng gamit, medalyon, etc., bla bla bla, ay walang umobra. Oras na kanyang paputukan ng anumang uri ng gamit na isinalang, sigurado, tatamaan at tatamaan. Kaya nga sa dami-dami nung ipinatesting sa kanya, mga idol, pinanood ko yun, tinapos ko yung video niya. Wala talagang pumasa. Wala. Dahil ang bawat papasa sa kanyang pagtitesting, mga idol, ay lilimusan niya. O babayaran niya kung magkano, depende siguro sa gamit o sa klase ng anting-anting. Pero isa man ay wala. Walang tumama. Walang pumasa. Kaya, alam nyo mga idol, si Commander Bantugan, simpleng tao na yan, mabait yan. Pero matindi ang hawak niyan. Matindi ang taglay niyan. Hindi naman siya mayabang na tao na katulad ng ibang mga may anting-anting na nagyayabang siya, hindi. Oo. Tumutulong pa siya doon sa mga may anting-anting, may mga taglay na mahina ang gamit. Pero mga idol sa ako lang sa pantaha ko lang, sa akin palagay lang, yung pagtitesting ng gamit, idol, maganda sana yan para malaman mo kung yung gamit mo, o yung anting-anting mo, o yung agimat mo, totoo. Pero mga idol, sa totoo lang, mahirap pang hawakan yung sistema ng pagtitesting ng gamit dahil kasi baka mamaya kulang sa prekitek o kulang sa ano yung taglay mo, lalo suot mo, pinatesting mo, ay malamang na may peligro ka dyan. Oo, kaya nga tama na yung ginagawa ng ating mga idol na nagpapatesting sila ng gamit, wala sa kanilang katawan. Oo, tama yon kasi pag nasa katawan mo yun at ganong sablay, nako, malamang 6 feet below the ground. Di ba, tama? Kaya tama lang yun na pag nagpapatesting ng gamit, wala sa katawan mo. Para malaman mo nga kung yung dinadala mo, mapapakinabangan mo o hindi. Di ba? Pero mga idol, sa totoo lang, ang gamit kung may pagmamahal ka at may tiwala ka sa gamit mo at sinasampalatayanan mo na ito ay magiging gabay mo sa anumang uri ng kapahamakan o aksidente, hindi mo na ito kailangang ipatesting kung kani-kanino at ipababaril mo. Kasi darating yung time na malalaman mo yung gamit mo kung tunay at talagang may bisa doon sa oras na hindi mo inaasahan. Kaya nga sinabi ng bayaw kung maggagamot kung siya nabubuhay pa.
ang gamit, kahit hindi mo ipatesting, kung may tiwala ka at kargado yan, malalaman mo yan doon sa mga pangyayari na hindi mo inaasahan. Diba? Tama? Oo, totoo yun. Kasi mga idol, nabanggit ko na ito doon sa unang video, kapwa naman tayo mga may gamit na hindi na rin ako maglilihim sa inyo. Ako yung gamit ko mga idol, doon sa sinasabi ng bayaw ko na kung kailan mo hindi inaasahan, doon mo malalaman. Nangyari sa akin yan, naikwento ko na to nung minsan. Kaya ako, sa totoo lang, hindi ako magpapatesting ng gamit ko. Kasi nga sabi nga ng bayaw ko, kung nasubukan mo na yung gamit mo naisalba ka na sa isang pangyayari na hindi mo inaasahan, ay huwag mo nang pasubukan pa kung kani-kanino. Basta't panghawakan mo na yun na sinalba ka na niya minsan. Oo, kasi sabi nga ng bayaw ko, ang gamit daw magaling kung magaling kang mag-alaga. Pero kung pabaya ka daw, pababayaan ka rin. Marahil totoo yun kasi ilang kaming binigyan ng gamit na para sa protection ba. Alam naman natin lahat ng mga idol natin dyan na may mga gamit na pinatitesting. Ang layunin niyan, protection sa sarili. Diba tama? Yung mga kasabay kong binigyan ng gamit, ngayon wala na. Oo. Mga burara. Ayun nga sinasabi, kapag pabaya ka, pababayaan ka rin. Oo, totoo yun. Pero kung maingat ka at mahal mo ang gamit mo, kahit gaano katagal sa iyo yan, hindi ka iiwanan at hindi ka pababayaan. Lalo't hindi mo naman ginagamit sa masama. Di ba? Tama. Kaya yung mga idol natin na napanood natin doon sa vlog ni Idol Commander Bantugan na nagpa-testing, sa dami-dami ng tinesting, walang pumasa, maski isa. Pero alam niyo mga idol, sa totoo lang, kapag ang gamit mo, pinatesting mo, at hindi pumasa, sumablay yan, dalawang klase lang yan. Kulang ka ng pananampalataya at paniniwala doon sa gamit mo. O kaya naman, may lihim na masamang taglay yung gamit mo. Oo, maging ikaw na gumagamit yan, may masamang layunin o kaya ka meron dyan. Kasi mga idol, si Commander Bantugan, yan talaga, siya, wala siyang masamang layunin na kung ano pa man sa kanyang mga kapwa na antingan. Kaya yung kanya talaga tunay. Marami nga nagsasabi, bakit daw hindi subukan, testingin yung gamit niya. Tinesting na. Ako mismo mga idol, napanood ko. Pinabaril niya yung kanyang gamit, isinabit niya rin sa target range na pinagsasabitan ng mga gamit na tinetesting. Pag sinabit niya yung gamit niya, pag binaril ng babaril, hindi pumuputok yung baril. Pag tinanggal niya, tapos itutok doon sa pinagsabitan, pumuputok. Naka-4 na ulit yun. Kaya yung gamit niya, subok talaga na magaling at mabisa. Kaya hindi na kailangan sabihin pa ng kung sino-sino bakit daw ayaw ipatesting. Tinetesting niya. Yan lang, doon sa mga hindi pa yata nakapanood doon, masasabi nilang hindi pa raw tinetesting. Tinesting. Ako mga idol, napanood ko, tinesting talaga. Yan lang talaga, isa lang masasabi ko, si Commander Bantugan, matindi ang kanyang panudla. Kapag talagang hindi mabigat at hindi matindi ang gamit mo, kaya niyang pasabugin. Kaya niyang wasakin. At hindi panudla niya. Kasi lahat ng pinatesting niya, tinatanong niya kung tested na. Merong mga tested na, merong hindi. Yung mga talagang hindi pa tested, talagang pag binanatan niya, wasak. Pero yung mga tested na, tinatamaan din niya, pero hindi kagaya ng mga wala pa talagang testing na pag tinamaan din talagang Pero sa kanya, walang matibay-matibay na gamit, walang magaling. Doon ang bibiliban mo talaga. Kasi, pagklase pagklase yung gamit niya.
Matindi ang panudla ng ating idol na yan, pero mabait. Hindi siya kagaya ng iba na mapangalis po at pusta. Tsaka, idol, si Commander Bantugan ang gagamot eh. Oo, ang gagamot talaga siya. Kaya niyang pumuksa ng mga masamang espiritu, lalo't mga mangkukulam na nananalbahe. Kaya matindi taglay ng ating idol na yan. Oo, isa ako sa umahanga. Ako may taglay din ako, pero isa ako sa umahanga sa kanya. O, kaya lang, hindi ko ipatitesting yung gamit ko sa kanya. Oo. Dahil ito, nasubukan ko na to sa mga hindi inaasahang pangyayari. Kaya kayo mga idol, kung sino mo sa inyo, mga may gamit, at nasubukan nyo na sa mga hindi inaasahang pangyayari, huwag na na ipatitesting. Huwag na. Oo, lalo't ang titesting may panudla. Kasi, pag may panudla ang pantesting mo at mas malakas kaysa doon sa taglay mo, sasabog yan. Ito yun. Kaya mga idol, kung nasubukan mo na yung gamit mo sa mga hindi inaasahang pagkakataon, panghawakan mo na yan. Oo, kasi nasubukan mo na siya. At saka sabi nga ng bayaw ko, yung gamit daw na nasubukan mo na minsan, tapos pinatesting mo pa sa iba, magtatampo daw yan eh. Oo, kasi parang wala kang tiwala. Oo, di ba? Magtatampo daw yan. Baka pag dapat ang pinatesting mo, nagtampo yan. O, wasak talaga yan. Tatamaan yan. Lalo ang titesting may panutla. O, di ba? Kasi parang insulto mo sa kanya yun eh. Sinalba ka na nga minsan sa hindi inaasahang pangyayari. Pagkatapos, gusto mo pa siyang testingin ulit. O, parang sinasadya mo na. Di ba? Kasi sabi nga ng bayaw ko, ang gamit daw, magaling yan doon sa mga hindi mo inaasahang pangyayari. Oo. Kasi nga, kaya ka meron dyan, ang hangad mo, proteksyon, di ba? Tama? Oo. Kaya ngayon eh, hangad mo, proteksyon, pagkatapos, pagkakalanda ka mo, ipababaril mo. Oo. Ang tanong, yung gamit mo kaya eh, hindi magtatampo? O sabi ng bayaw ko, ang gamit, nagtatampo rin yan. Lalo't alaga mo siya. Oo. Kaya wag. Ako, advice ko lang ha, pero nasa sa inyo yun. Hindi ko hinahartangan yung mga kagustuhan nyo magpa-testing ng gamit. O yung akin advice lang, kasi kung nasubukan mo na minsan yan eh, bakit mo pa kailangan ipa-testing kung kani-kanino, di ba? Tama? O, dahil ang hangad mo lang naman, kaya meron ka yan, proteksyon mo sa sarili mo. O, eh nasubukan mo na eh, sinalba ka na sa hindi inaasahang pangyayari. O, ano pang hahanapin mo, di ba? Ba't kailangan pa ipatesting kung kani-kanino? Ano mga idol? Doon naman sa mga wala pang karanasan na tungkol sa gamit nila, hindi pa nila alam kung ano talaga ang virtud at bisa nito, antayin nyo yung pangyayari na hindi nyo inaasahan. Oo. Yun ang doon nyo malalaman kung yung taglay mo, eh may sasalba ka nga. Kasi sabi nga ng bayaw ko, pagka binigyan ka ng gamit, lalo na nagbigay sa'yo, talagang subok na yung gamit na binigay sa'yo, huwag mo na ipatesting. Antayin mo yung pagkakataon na ikaw ang subukin ng gamit mo. Doon sa hindi inaasahang pangyayari. O, di ba? Kaya nga yan, pag ibinigay sa'yo, ang tagubilin eh. Ingatan mo yan, huwag mong gagamitin sa masama. O huwag mo ipagyayabang. O ano pa man, di ba? Kaya pagkatapos, ipababaril mo. O. Ano ang isipin ng gamit mo? Parang tao din yan eh. Halimbawa, ikaw. Ha? Tiwala ka doon sa amo mo. Pagkatapos yung amo mo naman pala, walang tiwala sa'yo. Di ba? Eh sabi nga ng bayaw ko, kapag ibinigay sa'yo yan, ikaw na ang magiging amo niyan. Oo, at ikaw na mag-aalaga dyan. Oo. Tapos wala ka palang tiwala sa kanya. Oo. Tatampo yan, di ba? Ganun din yun. Tiwala siya sa'yo, amo ka niya. Pagkatapos, ikaw naman pala, walang tiwala sa kanya. Oo. Gano'n lang, idol, ang advice ko sa ating mga kapwa-antingan dyan, oo. Wag, yun eh, patesting. Kasi, baka dumating yung time nga na, oo, alam mo, gumagana, kagaya nga ng mga ibang tinesting doon, sabi, tested na yung iba ron. Subok na. Kaya bakit kung barilin? Oh, ni Commander Bantugan. Diba? Sibak siya. Sabog. Yun. Nagtampo yun. Oh, may karga yun. May tagla yun. Kaya lang, yung nagpa-testing mo kasi parang
nawalan siya ng tiwala doon sa ano niya, pinatesting niya. Oo. Siyempre, alam na babarilin siya eh. Hindi naman sa hindi naasahang pagkakataon. Eh, sinasadya na yun eh. Sadya yun eh. Hindi naman sa hindi naasahang pagkakataon yun eh. Oo. Lalayas yun. Pag umalis yung taglay nun, ano mangyayari doon? Sabog yun. O, di ba? O, hindi na naman mapakinabangan yun nung nag-aalaga. Bakit? Eh, wala na yung visa nun eh. Umalis na eh. Hindi na niya magagamit talaga yun. Ano lang mga idol. Yan naman eh. Kukintuhan lang naman tayo tungkol sa mga ganyang sistema. Kaya nababanggit ko lang din sa ating mga kapwa idol na mga antingan dyan, eh gamitin lang natin ito sa mabuti. O wag sa pang-aabuso, wag sa gawang masama. Kaya ka nga meron dyan ang hangad mo, proteksyon. Magkaroon ka ng proteksyon sa sarili mo para ano man ang mangyari, eh hindi ka madidisgrasya o ano, di ba? Tapos, mawawalan ka ng tiwala sa isang kisang mata. Nayaya ka, patesting natin yung gamit mo kung talagang magaling yan. Oh. Pag tinesting, nawala ng visa, di ano, kantyo pa abuti mo, sasabihin siya, putang ina pare, kung nagkataon pa lang suot mo yan, patay ka dyan. Wala pa lang pakinabang yan. Di ba? Pero kung ikaw mismo, nasubukan mo na yan, sa mga hindi inaasahang pangyayari na aksidente, kaya nga sinabing aksidente, hindi inaasahan eh. Nasubukan mo na, ay ba't kailangan ipatesting kung kani-kanino? Kaya nga ako mga idol, ayoko magpatesting ng gamit. Kasi nasubukan ko na to eh, sa hindi inaasahang pangyayari. Eh baka magtampo kung titestingin, papatesting mo. Kasi once na nasubukan mo na siya, ipinatesting mo pa siya sa iba, isa lang ang tendency nun, wala kang tiwala sa kanya. Oo. Kasi nasubukan mo na eh, niligtas ka na sa hindi naasahang pagkakataon eh. Kasi alam nyo, tandaan nyo mga idol, ang mga gamit, doon yan magaling sa hindi naasahang pangyayari. Oo, doon yan magaling. Pero kung sasadyain mo, eh, iba yung sinasadya, di ba? Kasi pag sinadya mo na siya, parang ibinubuyo mo na siya doon sa ano. Pero kita mo lahat ng tinesting ni Commander Bantugan, sa dinami-dami nun, walang pumasa. Pero may mga tagla yun. So bakit walang pumasa? Isa lang ibig sabihin yun. Madali po. O yan mga idol ha. Tuloy natin ang ating kwentuhan. Alam niyo ba mga idol, sa totoo lang, may mga idol din tayo dyan na mga nasa larangan din ng mga spiritual. Pero iba ang kanilang linya. Ang kanilang linya sa larangan ng spiritual ay mga panggagamot, yung mga pag-explore sa iba't ibang lugar na creepy o haunted. Ganun. Kaya shoutout nga pala sa ating mga idol dyan na nasa larangan ng mga ghost explorer, ghost hunter. Katulad ng ating si idol na Master Gala. Idol, shoutout sa iyo. Alam ko, busy-busy ka sa mga pagkukontent, paggagawa ng exploration. Dahil din sa ating idol na si Adventure Ducks at iba pa niya mga kasama, si Boss Rino. Shoutout din sa ating idol na si Bungo. Idol Bungo. Men, kumusta ka na? Ganon din sa ating idol na si Ed Kaluwag. Malupit din yan. Magagaling na yan. Si Idol Shaman Tope. Shoutout sa iyo, idol. Yan ang mga idol natin na talagang legit yan sila sa larangan ng ghost exploration. Kaya hindi naman lahat ng mga idol natin ay nasa larangan ng antingan o ano. May mga idol din tayo na nasa larangan ng mga ghost exploration. Kaya nga mga idol yung mga kagaya natin na nagbablog at may mga tinatagong lihim na bagay, shoutout sa atin lahat at
binabati ko kayo muli ng isang magandang hapon. Kaya nga mga idol, advice ko lang talaga sa ating mga idol dyan na may mga taglay. Simple lang tayo mga idol, wag masyadong ano. At saka kung ano man yung mga dinadala natin sa sarili natin, kailangan tayo na lang nakakaalam niyan. Lalo sa subukan mo na. Di ba? Tama. Shoutout sa ating mga ibang mga kapwa vlogger dyan na nasa ibang larangan. Tayo naman mga vlogger, isa lang ang layunin natin, makapagbigay ng informasyon o panoorin sa ating mga viewer. Di ba? Tama mga idol. Medyo maganda na ang panahon, pero sabi may bagyo pa raw yata. Kawawa naman yung mga ibang lugar, mga idol na nasalanta. Lalo yung parting Bicol, parting Batangas. Kinukwento nung pamangkin ko doon sa Batangas, may nadaanan siya, talagang salanta yung lugar. Kasi yung bayaw, yung pamangkin ko, ano siya, biyahero siya, kaya kung saan siya nakakarating. Sabi nga niya, may mga lugar talaga na perwisyo ang inabot dito sa bagyong si Pipito. Tapos may mga lumalabas pa sa YouTube na nagkukulay pula daw yung langit, yung ulap. At yan daw, di umano, masamang pangitain doon sa lugar na kinakitaan ng ganyang itsura ng himpapawid o ng ulap. Kaya nga, dito sa atin, hindi pa naman nangyayari yun na pumupula yung ulap natin. Pero nakalagay naman sa Biblia yan magkukulay dugo ang ulap o ang isang kalangitan. Pero yun, pag nangyari yun mga idol, na buong sanlibutan, buong mundo, pumula na ang langit, iba na yan. Kudyat na yan ang araw ng kawakasan. Pero yung may mga lugar-lugar pa lang na gano'n ang nagiging itsura, nakakaranas sila ng salanta. Sabi nga ng iba, mag-ingat na lang. Totoo naman yon. Pero kasi kapag dumating ang ganyan mga bagay, maski anong ingat ang gawin mo, kung nakatakda yan, wala ka na magagawa. Di ba? Tama? Kaya nga, siguro marahil, kaya naglalabasan na ngayon ng iba't iba natin mga idol na may mga taglay, pinakikita na rin nila yung kanilang kakayahan, bilang paghahanda rin siguro sa mga mangyayari. Di ba? Tama? At di ba, pinakita na rin sa mga video, sa mga YouTube, ang Antikristo nalilitaw. At malupit yan. Magbibigay at magpapakita ng mga tanda yan, mga kababalagan. Kaya tayo mga may taglay din ganyang spiritual, siguro baka pag dumating yung ganyang pangyayari, tayo ang haharap sa kanila. Sa mga alipores ng Diablo. Doon natin gamitin mga idol yung ating nalalaman. Pagdating ng ganyang pangyayari, na lumitaw na yan, diyan natin malalaman kung ang taglay natin galing sa taas o sa panalig tayo ng Antikristo. Pero sana naman tayo ang mabigat nila makakalaban. Huwag tayong padadaig sa mga ano nila, dahil kasi magpapakita yan ng mga kapangyarihan at mga tanda, mga himala. At pag natangay ka niyan, naniwala ka dyan, magiging kapanalig ka nila. Di ba? Tama? Kaya nga, kung anong ating nalalaman at kung anong ating dinadala sa sarili natin, panghawakan natin ito. At kung dumating nga yung takdang panahon ng ganyan, doon natin malalaman kung kanino tayo. Kung tayo ba ay alipores na rin ng Antikristo o nasa kapanalig tayo ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, nakalagay sa Biblia yan. Inilagay ko sa gitna ninyo ang masama at mabuti. Kayo ang mamili. Pero may pasubali siya. Sabi niya, piliin nyo ang mabuti upang kayo'y mabuhay ng payapa. Di ba? Tama yon. Kaya yung mga idol natin dyan na kung ano man ang mga taglay nyo, ang sabi ng Biblia, piliin nyo ang mabuti. Di ba? Ganon, para malaman natin. Kaya niya ginagawa ito mga idol, ginagawa ng ating Panginoong Diyos yung mga ganitong pangyayari para malaman niya kung sino ang para sa Kanya at kung sino ang sa Diablo. Di ba? Tama?
Hindi lahat ng mga may antingan, hindi lahat ng mga may taglay ay kapanalig ng ating Panginoong Diyos. O, di ba? At lalo na yung mga gumagawa ng hindi maganda dyan, ginagamit yung kanilang kapangyarihan o kanilang taglay sa masama, yan, alam na natin na hindi yan sa Diyos. Kagaya ng mga mangkukulam na yan, yung mga manggagaway, alam na natin na hindi natin sila kapanalig. Hindi sila kapanalig ng ating Panginoong Diyos. Oo. Yon. Pero yung mga manggagamot at mga ano, hindi naman lahat siguro ng manggagamot talagang kapanalig ng ating Panginoon. Meron din naman siguro mga manggagamot dyan na taliwas. Di ba? Tama. Yung nga, sabi nga nung ibang mga idol natin manggagamot yan may kanya-kanyang pamamaraan daw ang panggagamot. Kasi may mga nababalitaan din tayo dyan ng mga manggagamot, grabe maningil. Grabe humingi ng bayad. Sabi sa Biblia, ipinagkaloob sa iyo ng bayad, ipamahagi mo namang walang bayad. Halimbawa, mayroon kang ginamot, huwag kang maniningil ng malaki o huwag kang magtutulos ng presyo. Kung bigyan ka, salamat. Kung hindi, salamat. Kasi ang layunin mo, gusto mo makatulong, di ba? Kaya nga pinagkaloob sa iyo yan para makatulong ka sa nangangailangan ng iyong tulong. Di ba? Ganun nga yan, kasimple mga idol. Salamat na marami at sa may kwentuhan natin ito, sinamahan nyo ko. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Boyet ng Vlogs TV, ay pansamantalang nagpapaalam. Pero kung meron kayong mga comment, mga idol, ilagay nyo lang dyan sa comment section at kung meron kayong mga katanungan para matalakay natin sa mga susunod pa nating mga video. Bueno mga idol salamat pong muli at sinamahan nyo ako. Shoutout pong muli dyan sa ating mga kapwa vlogger, sa ating mga idol dyan, sa lahat na ng ating mga kapwa na sa larangan ng kung ano-anong mga spiritual. Exploration man kayo, ghost hunter man kayo, ano man kayo, manggagamot man kayo, ay binabati ko kayo ng isang magandang hapon. Kaya naman tayo naman, ito lang ang kaligayahan natin, makapagbigay ng impormasyon sa ating mga mamamayan. Bueno konting ingat tayo mga idol. Hanggang sa muli, itong inyong lingkod, si Boyet. Paalam!